Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mga kapatid, sinasabi sa atin ni Jesus na ang tunay na kaligayahan ay makakamit lamang sa pagsasabuhay sa tinaguriang mga mapapalad. Dukha man at kulang sa maraming bagay, pinupuno naman sila ng Diyos ng kaginawaang dulot ng pananatili niya sa kanilang piling. Upang tayo naging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Minsan hindi natin natatanggap ang mga sitwasyon na meron po tayo sa buhay at ito po'y napabigat sa ating kalooban. Sa mga paghihirap, pagsubok na ating naranasan, ito ay nagiging mapalad ang ating buhay dahil ang Diyos ay kasama natin sa tuwina. Sa pagkakataon na ito, upang tayo ay maging marapat na gumanap at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo
ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin ay magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahahayag ni Sophonias ang araw ng paghukom ng Panginoon sa mga makasalanang mamamayan ng Huda. Mapapawi lamang ang galit ng Panginoon kung ang mga tao ay magpakumbaba at pagbalik loob sa Kanya. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang puon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahang lagi, Panginoon. Panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ipinaaalala sa mga Kristiyanong taga-Korinto na ang kaloob na pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Pinapanigan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at mahihina kaysa mga mapagmataas at makapangyarihan. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoong dapat ang ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat.
kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gatot para tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinapangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Kung i-finalize natin ang Ebanghelyo po ngayon, Beatitudes, kung saan si Jesus ay nagpagaling mula sa ibabang lugar dahil sila ay umakyat sa bundok. Sa sa patag, marami siyang pinagaling na mga taong nawala na ng pag-asa, mga pilay, mga bulag, mga hindi nakakalakad, mga inalihan ng mga demonyo, masasamang espiritu, mga may sakit na mga matagal nang hindi gumaling. Pero nung lumapit sila kay Jesus ay gumaling. Ito po yung senaryo. And then, pagkatapos noon, umakyat si Jesus sa bundok. No? Nung umakyat sa bundok, ay kasama na niya, after niya magdasal, kasama na niya yung 12 disipulo niya. At doon, nangangaral siya. At ang pinangaral niya ay ang Beatitudes. Beati, it means blessed, mapalad. Tanungin mo yung katabi mo, mapalad ka ba ngayon? Sahura na, mapalad ka talaga. Sino hindi dito ang mapalad? Hindi mapalad pa. Pakitaas ang kamay. Yung hindi pa mapalad. Yung malalapad. Ito yung senaryo mga kapatid, na kung saan itinuturo sa kanya. Pinapakita ni Jesus kung ano po yung mukha ng mga tao na kanyang pinagaling. Ipinaramdam ni Jesus kung ano po yung naramdaman ng mga taong walang-wala sa kanilang buhay at lumapit sa kanya at gumaling. Ang sinasabihan ni Jesus ay ang 12 na mga disipulo na kanyang tinuturuan. By their senses, by sight, by feeling, by hearing. Siguro yung iba, mabaho pa to, wala pang ligo-ligo to. Naaamoy nila. Kaya sabi ni Jesus,
Mapapalad ang mga tao. Mapalad ang mga nahahapis na wala nang inaasahan. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Kasi kung may mga kailangan to sila, wala na silang kailangan, hindi na sila lalapit kay Jesus. Dahil wala nang kailangan. Kaya mapapalad sila. Nakakaramdam sila ng kaginhawaan kay Jesus sa likod na kanilang mga nararanasan sa buhay. Ilan po ba sa atin dito ngayon, mga kapatid, ang nakakaranas ng kaginhawaan sa likod ng mga kahirapan? Pakitaas ang kamay. Yung iba lang namin eh. Ang tanong ko, mayroon bang kaligayahan? Maging mapalad ka ba sa iyong sarili? Masasabi mo ba mapalad ka sa likod ng mga paghihirap na meron ka ngayon? Pakitaas ang kamay. Sino po yung masasabi mapalad ka? Okay. Now, ipagpatuloy natin. Ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, puno ng hirap, puno ng sakit, puno ng bighati, noong unang 3 taon sa kanyang buhay. Inaakusahan siya, inalipos na siya, inaalimura siya. Hindi naman po ito patungkol sa mga tao na kanyang kinakausap, kanyang pinapagaling at kinakausap at sa mga disipulo, kung hindi patungkol din po ito sa buhay niya, kung saan umaasa siya sa Diyos Ama. Dahil ang kanyang pananalita at ang kanyang salita at ang kanyang ginagawa ay yan po ang pagkain ng mula sa Diyos Ama at ipinapakain sa atin spiritually. Na kailangang makikita at maintindihan natin ang mga hapis na ating nararanasan at nararamdaman. Ang tanong, mayroon po bang kaligayahan sa gitna ng kahirapan? Naging masaya ka ba kung ikaw ay may sakit ngayon? Pakitaas ang kamay. Masaya ka ba na may cancer ka? Pakitaas ang kamay. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. Masaya ka ba na may cancer ka? Hindi ka maging masaya. Hindi ka maging masaya. Masaya ka ba na laging sinisingil ka ng utang mo? Nagsusumikap ka naman magtrabaho. Tapos pagtatrabaho mo, ginawa mo na nga ang lahat, inalipusta ka pa. Ginawan ka pa ng mga hindi magagandang salita. Sinisiraan ka pa. Maayos ka naman magtrabaho. Pero bakit nga po ba hindi ka umuusad-usad? Laging bumabagsak. Kaya ang kasiyahan sa gitna ng paghihirap ay parang masasabi natin is ay human paradox. Nakabalintuanan na para bang walang katotohanan na merong kaligayahan doon sa sakit at hirap. Of course, hindi natin mararanasan ang pagiging mapalad at magiging masaya kapag sa panahon na kung saan ikaw ay naghihirap. Physically. Pero imposible po ba na mararanasan natin to? Depende. Mayroon po bang kaligayahan sa gitna ng paghihirap? Depende. Oo at wala. Wala kapag ang interpretasyon po natin, ang kahulugan po natin ng kaligayahan ay naayon sa definition ng mundo, ng sanlibutan. Dahil kung nasasaktan ka, beyond yun sa ang pagiging mapalad sa oras na yon is a formula of failure. Hindi po yun totoo. Walang ganon. Imposible po yun. Hindi po yun totoo. Dahil makamundo. Dahil nasasaktan ka. Aber daw, sampalin mo yung mukha ng katabi mo. Iwan ko lang kung magiging masaya yan. Hindi yan. Kasi nga, yun ang definisyon ng mundo. Pero, sinabi ni Kristo na, pasampal ka sa kabila. Huwag kang gumanti. Pasampal ka rin sa kabila. Huwag kang gumanti. Pasampal ka rin sa kabila. Magsampalan kayo, pero huwag kayong gumanti. Sabi ni Father, sasampalin ka. Huwag kang gumanti ha. Hindi, sabi din ni Father, sampalin din kita. Huwag kang gumanti. I mean, andoon yung galit. Dahil, that is human perspective.
Hindi po pwedeng hindi ka masasaktan. Pero ang tanong doon, pwede po bang hindi ka masasaktan at maging maligaya ka? Salamat sa tawag. Pwede. Oo. Kung ang definition mo ng kaligayahan ay naayon sa interpretasyon ng ating Panginoong Jesucristo. In human terms and in spiritual realm. Maging maligaya ka. Pwede maging maligaya habang ikaw ay nasasaktan. Bakit? Nakafocus ka kay Kristo eh. Yung mindset mo ay nakafocus kay Kristo eh. Kaya human paradox, parang inherently ironic na imposible, wala, pero pwede. Yun nga lang, dahil malakas yung sakit natin habang tayo po'y nabubuhay, hindi po natin ma-activate yun. Lately lang po yun na yung mararanasan kung malalampasan mo yung problema. Pero kung ikaw ay focus sa ating Panginoong Jesucristo, dahil nakapattern ka sa buhay niya at nalampasan po niya ito at naging masaya siya, pwede mong titingnan ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay niya at i-adapt mo sa buhay mo na magiging mapalad ka, mapalad ako dahil sa sakit na ito, dahil sa cancer na ito, dahil sa pangalipusta na ito. Dahil wala kang ginawang masama. Wala kang ginawang kasalanan. Kung may ginawa kang kasalanan at nagsasuffer ka, yun ang hindi maging mapalad. Pero, hindi mo ba pwede maging mapalad yun? Pwede pa rin. Anong sinasabi sa unang pagbasa? Sabi ni Propeta Sophonias, magpakumbaba kayo, mga Israelita, dahil yung mababang loob, yun ang kinalulugdan ng Diyos. Pwede mong baliktarin yung sitwasyon na akala ay hindi ka mabibiyayaan. Ang tao na nagsisisi sa kanyang kasalanan at taos puso na nagsisisi sa kanyang kasalanan at sa kanyang mga ginagawa at humihingi ng tawad ng Diyos, you will be in the state of grace at matatanggap mo yung biyaya na nagagaling sa Kanya kaysa sa tao na walang ginagawa pero nagmamayabang sa kanyang sarili. Ayun ang malaking pagkakamali na pagkakasala na iniisip na wala siyang kasalanan kasi wala siyang ginawang masama. Remember, ang kasalanan hindi na sa paggawa, sa pagsasalita, kung hindi sa pag-iisip mo rin kung sino ka sa iyong sarili. Now, pagpapatuloy natin, nandoon na tayo sa sitwasyon na nagtatrabaho ka pero hindi ka napopromote, hindi ka nabibigyan ng biyaya, inaalipusta ka, lahat ng mga ito ginagawa para sa pamilya, lahat ng mga ito ay nagsisimba ako, lahat ng mga ito, nandoon na. Pero nandoon ka pa rin sa stage level ng nasaktan ka at hindi ka move on sa iyong buhay. Kaya ang nararamdaman mo ay pabigat ng pabigat. Bakit? Iniisip mo ng iniisip ang mga bagay na hindi naman dapat iisipin. Pero nagpapaisip dahil nasasaktan ka. Wala nang lugar na maging masaya ka sa puso dahil nahihirapan ka ng huminga. Plus factor na mabigat pa ang iyong mga problema, mas lalong na-stress ka, nag-tension ka. Kaya sometimes hindi ka na makakatulog. Sometimes mabigat na ang iyong paghinga. And sometimes marami ka nang nakikita sa palibot mo na kung saan mayroon ka nang nakikita. Bakit? Nag-asolonate ka na eh. Asolonation eh. Pero bunga ng iyong kahirapan. Baliktarin po natin yan. Kung wala kang ginagawang pagkakamali, then mapalad ka. Ito yung panahon na kung saan you have no peace in life, you have no peace in relationship, you have no peace in home, at home, you have no peace in everything. Try the formula of Beatitudes. Don't try the formula of what is the world. Because Beatitudes, in the interpretation of the world, is not a worldly success. But the Beatitudes, if you try this formula, wala naman akong ginagawa, Lord. Pero, tatanggapin ko po ito. Ito yung time na dumalim ka sa iyong pananampalataya at makasunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ni Kristo,
Mapalad itong mga tao na ito, na sabi ibaba, na sinasabi niya sa disipulo, kasi walang-wala sila at natagpuan nila ako. At nagkaroon sila ng kaligayahan na hindi maibigay ng sanlibutan. Anong itinuturo ni Kristo sa mga disipulo? Ang pagiging matuwid, righteousness. Dahil iba ang righteousness, ang pagiging matuwid ayon sa turo ng mga eskriba sa panahon ni Jesus. In the level of humanity, in the level of the world, mapalad ka lang kapag mayroon ka. Hindi ka maging mapalad kapag wala ka. Pero hindi. Nagtuturo si Jesus ng tamang pagiging matuwid, pagiging righteous sa mentality na kung saan ipinakita niya sa sitwasyon doon sa mga taong walang-wala. At ito ang pagiging matuwid. Dahil naniniwala sila sa isang taong matuwid. At hindi doon sa mundo, culturally, na itinuturo ng mga eskriba na matuwid. Dahil ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay kahit hirap na hirap siya, nasisiyahan siya na gawin ang kalooban ng Ama. He works for justice, He works for peace, He works for love, He works for mercy. Ano po yun? Yun, pinapagaling, pinapakain ang mga nangangailangan, ang mga nagugutom, pinapagaling ang mga may sakit. Pero sa likod pa rin, inaalipusta pa rin siya. Inaalimura pa rin siya. Hindi pa rin siya tinatanggap. Kaya, nasasaktan siya. Pero, nasisiyahan siya. Naging masaya siya. Kasi, kalooban ng Ama. Sabi ni Tim Keller, isang batikang manunulat, Jesus Christ did not suffer so that you would not suffer. But Jesus Christ suffered so that when you suffer, you will be more like Him. Hindi yung literal na magkagusto tayo sa Kanya at nagugustuhan natin siya at doon lamang. But the more suffering you have, you will become an image and likeness of God. Kaya mga kapatid, choose what is beauty according to the interpretation of the Lord and not what is the interpretation of the world. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak niya sa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ibigin. Pinako sa pinanalunan ng mga yumao, na may kantong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uukong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sama para sa biyayang itaguyod niya ang kanyang pagkahari dito sa mundo. Katulong tayong kanyang mga nilikha. Manalangin tayo ng may kagalakan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo nawa sina Papa Leon, 14, Obispo Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pare, relihiyoso at mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakadadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan,
Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Bukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin mo ang mga yumaon naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aluin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin din natin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at mga pansarili nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nagagalak kami sapagkat sa pamagitan ng iyong anak, itong paghahari mo ay tunay na sumasa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanamangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong pinupukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming pinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan. Kami ay nabubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan natin ang Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan ba tayo ng kapayapaan sa isa't isa? Sumasayo ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ating mga kasalanan na tayo nagiging mapalad. Inayahan tayo sa kanyang bigig. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinaptang kaligtasan ay humiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa parish announcement. The 2026 parish calendars and the 2026 Bible diaries are on sale. The Parish Resource Center is now open to the faithful. The Holy Family statues and commemorative coins of the 65th year of consecration are now on sale. Limited stocks only. The 2nd February is the feast of the presentation of the Lord and the World Day of Consecrated Life. The adoration will take place at 6 p.m., followed by the Holy Eucharist at 6:30 p.m. in the church. During the Mass, all religious priests and sisters in Kuwait will renew their commitment. All are warmly invited to participate in this Eucharistic celebration. The English Holy Hour will be from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. on February 6, the first Friday. The following marriage preparation courses will be held at the Holy Family Co-Cathedral. The English course will be conducted on Fridays 6 and 13 of March from 3 p.m. to 9 p.m. in the Good Shepherd Hall. Registration is strictly online. For further details and registration, please visit catholicchurchkuwait.com or abona.org. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga naglingkod sa atin. Lay ministers, lictors, and commentators, sacristan, ang choir natin, asirits, tingay counting, soko. At sa inyong lahat, maraming salamat. Sa mga hindi pa nababasbasan ng mga statue ng banal na mag-anak, ay mamaya magbabasbas po ako doon. At yung wala pa na nais po ninyo na magkaroon ay available po nandun sa labas. Ang mahal na mag-anak ay nalalampasan nila ang mga pagsubok sa buhay. Tayo ay nasa paglalakbay na hindi natin maiwasan ang mga hirap, sakit, pighati. At nagiging package po natin to sa ating buhay dahil ipinanganak po tayo na umiiyak. Uha, hindi po tayo tumatawa. Ang sabaga, kung titingnan po natin ay we have to face this. Paano po natin ito magagawa, mga kapatid? Si biyaya ng Diyos. Sinabi ni Jesus doon sa mga disipulo, ulitin ko, mapalad kayo. Hindi pinapatungkol sa kanila, kung hindi doon sa mga walang-wala, kundi ang Diyos, ang kanilang sinasadalan, ang mga may sakit, mga napipigati. Hindi sinabi ni Jesus na mapalad kayo, mga disipulo, dahil hindi kayo pareho nila na mataas ang inyong kalagayan. Pinapakita sa atin ng Diyos ay hindi mag-iiwan at lagi po tayo gagabayan at bibigyan ng biyaya. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance
The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Hindi ka na makalimutan. Ay, nagbabalik mo na tayo. Picture na. Okay po. 1, 2, 3. Thank you po.